Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali po, mga guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Maaari ko bang tawagin si Binibining Kristal upang pangunahan ang ating panalangin sa tanghaling ito? Pag-iyo po ang ating mga ulo para sa ating panalangin. Samahan ng Ama, samahan ng Espiritu Santo. Amen. Ang mga pinayang sa lahat ng mga Pilipinuwi at manawag sa mga silakan namin sa iyo ang mga mga silakan mo mga Espiritu para sa amin sa Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay nais ko munang malaman kung sino ang sekretarya ng klase nito. Maaari ko bang makuha ang pagtatala sa mga nakadalo sa tanghaling ito at ibigay mo na lang sa akin pagkatapos ng klase. Maraming salamat. Ngayon, kumusta kayong lahat mga mag-aaral? Okay lang. Bakit nararamdaman ko ang panglay-panglay ninyong lahat? Kasi kami inaantok at dahil dyan ay may gagawin tayo. Gusto nyo ba? Okay. Pag sinabi kong nasan ang lalaki, ang isasagot ninyo ay heto kami 2 beses. Ano nga yun pag sinabi kong nasan ang lalaki? Heto kami 2 beses. Okay. Pag sinabi ko rin na kumusta, ang isasagot ko naman ay mabuti 2 beses. Mabuti 2 beses. Ibig sabihin, mabuti. Naiintindihan ba? Opo. Ayun din sa mga babae. Nais niyo bang malaman? Magsimula na tayo. Okay. Nasaan ang lalaki? Nasaan ang lalaki? Ulit. Heto kami. Nasaan ang lalaki? Nasaan ang lalaki? Heto kami. Kumusta? Mabuti. Nasaan ang babae? Nasaan ang babae? Heto kami. Kumusta? Mabuti. Ngayon ay gawin naman natin ito sa mas mabilis. Nasaan ang lalaki? Nasaan ang lalaki? Heto kami. Kumusta? Mabuti. Nasaan ang babae? Nasaan ang babae? Heto kami. Kumusta? Mabuti. Ngayon ay nararamdaman ko na ang inyong enerhiya na sobrang lakas at sobrang taas. Ngayon ay, bago kayo umupo, ay nais ko munang tingnan ninyo ang inyong paligid. At pag may nakita kayong kahit anong basura, ilagay ninyo sa basurahan, o di kaya naman ay ilagay nyo muna sa inyong mga bulsa. At pagkatapos ay panatilihin, ay siguraduhin na ang inyong mga silya ay nakalinya ito ng maigi. Maayos na ba ang lahat? Maayos na po. Pakitaasan ninyong 2 lalaki. Husay. Maaari na kayo umupo. Salamat. Muli ay nagtatanghali sa inyong lahat. Kami ay nakagalak na maging guro ninyo sa tanghaling ito. At bago tayo magsimula, ay nais ko munang malaman ang sitwasyon ninyong lahat. Ngayon, ano ang sitwasyon ninyong lahat? Kayo ba ay nagagalang? Kayo ba ay mapapagod? Inaantok? Okay. At dahil dyan, ay gagawin
ay nagsasalita sa harap? Makinig ng mabuti, mahusay. Ngayon naman, ano ang gagawin pag gusto niyong sumagot sa katanungan ng mga guro? Itaas ang kanang kamay. Mahusay, tama nga ang aking narinig ng mga balita na ang seksyong ito ay napakatalino at napaka-alerto. At dahil dyan ay may ibibigay ako. Sa inyong pagsagot ay panatilihin ang paggamit ng o at opo. Maaari niyo bang gawin iyon? Opo! Mahusay. At dahil dyan, hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang magiging unang grupo at ito ang magiging pangalawang grupo. At bawat grupo ay pipili ng 5 kinatawan upang pumili ng mga parirala o phrases na iniintindi nyo dito sa simulong ito. At ang bawat grupo ay bibigyan lamang ng tig-4 na parirala o phrases. At mayroon lamang kayong 2 minuto. At pag narinig niyo ito, ibig sabihin ang inyong oras ay nagsisimula na. Pag narinig niyo naman ito, ibig sabihin ang inyong 2 minuto ay tapos na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! Handa na ba kayo? Yes! Okay. Pumili na kayo ng inyong 5 kinatawan sa inyong grupo. Maaari kayong mag-inya. Hindi yan. Mag-inya kayo dyan. Nasaan ako ng grupo? Ito, 4. Nasaan ang pangalawang grupo? Dito kami, 4. Nagsisimula na ang inyong 2 minuto. Mayroon na lang kayo 1 minuto at 30 segundo. Ang huwisay. Parang hindi nila natapos ang 2 minuto. At dahil dyan, hindi natin gagamitin si Ginoong Bel. Ngayon, ay titingnan natin kung tama ang inyong mga iinit dito. Ang una ay inaasahang magiging malakas at independiente. Tama o mali? Lalaki o babae? Lalaki! Magaling! Inaasahang magiging magpoprotekta at dominante. Lalaki o babae? Lalaki! Lalaki, mahusay. Hinihikayat na gumanap ng mga tungkulin sa pamumuno. Lalaki o babae? Lalaki! Magaling! Tradisyonal na nakikita bilang tagapagtaguyod ng pamilya. Lalaki o babae? Lalaki!
paano ba natin maipapakita ang ating suporta sa bawat isa? Ano man ang kanilang kasarian, binampan ng papel sa lipunan. Alin? Sinong alin? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pantay ng pagkikitungo at respeto. Tama, maraming salamat. Mahalaga na tayo ay magbigay ng respeto at suporta sa isa't isa, anuman ang ating mga kasarian o ang ating papel sa lipunan. So, ngayon, sa kasalukuyang panahon, masasabi niyo ba na nagbabago, unti-unti na nagbabago ang pananaw sa lipunan sa ating mga kasarian? Oo! Bakit? Ginoong Card? Dahil sa mga unang panahon, tanging babae lamang at lalaki ay tinatanggap sa ating lipunan. Subalit ngayon, marami na tumatanggap ng mga kasarian katulad ng LGBT. Tama. Bigyan natin si Ginoong Card ng isang palakpak. So ngayon na may mga ideya na kayong ano ang ating tatalakayin ngayon, nais namin bigyan kayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating kasarian sa lipunan. So, pakibasa ang unang dito ng sex. Sex, tumutukoy sa biological o physiological na katangian na nagtatangka ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. So, ang sex ay tumutukoy sa biological o physiological na katangian na nagtatangka ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. So, pag sinabing biological, ito ay nakabatay dito ang ating mga chromosomes, reproductive system, at saka yung ating mga hormones. Kapag sinabing physiological, pwede din itong tinawag na physical. Ito ay ang physical na anyo ng tao kapag ito ay sumilang. Halimbawa, kapag ang sanggol ay isinilang, nagkakaroon ito na kahit anong ari, maaaring babae o lalaki. Kapag ang lalaki, sinilang, kapag may sanggol ay sinalang at ginawa ng lalaki ay lalaki, meron itong bayan, di ba? Opo. Dito naman tayo sa gender, ibasa. Tumutukoy sa panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. So, ang gender naman ay tumutukoy sa panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan. So, ito, ibig sabihin, ang gender ay isang social construct. Ang lipunan, ang nakabatay dito ang lipunan. Hindi ito likas, kundi nagbabago ito depende sa panahon, lugar o sa paano sa lipunan. At meron din tayo mga panayam o norms na itinakda ng lipunan. At ito ang tinatawag na gender roles. Ibasa? Tumutukoy sa pamantayang panlipunan o norms na nakatakda sa mga kilos o gawain na hinang, katanggap-tanggap at kanais-nais para sa isang tao batay sa kanyang sex. So, ang gender roles ay tumutukoy sa pamantayang panlipunan na nagtakda sa mga kilos o gawaing mainam, katanggap-tanggap at kanais-nais para sa isang tao batay sa kanyang sex. Ang halimbawa nito ay itong mga sinabitan nyo kanina. Ito ang gender roles sa mga kalalakihan. At doon naman ay para sa mga tama. Dito naman, napapakita ang kaibahan ng sex sa gender. So, pakibasa nasa sex. Ang babae ay may buwan ng regla. May bayat ang lalaki. Ang babae ay may suso at ang suso nila ay may gatas. Mas malaki ang buto ng lalaki. Pakibasa ng gender. Sa Estados Unidos, mas mababa ang kita ng babae kaysa lalaki. Sa Vietnam, mas maraming lalaki ang naninigarilyo. Sa Saudi Arabia,
natutukoy ito dito sa biological. Samantalang ang pangalawang halimbawa, may bayag na lalaki. Ito ay natutukoy sa physical. Ang babae ay may suso at ang suso nila ay may saan ito nabibilang? Biological, physical. Dito lang sa gender, ang mga halimbawa niyan ay tumutukoy sa palimpunang gampanin, kilos at gawain na itinagda ng lipunan. So pumunta naman tayo sa konsepto ng feminismo at patriarka. Pakibasa ng feminismo. Layunin ng feminismo ay ang pantay na karapatan ng tao ng lahat at proteksyon sa ilalim ng batas para sa mga kababaihan. Ang ibig sabihin ng feminismo ay ang pantay ng karapatang pantao ng lahat at proteksyon sa ilalim ng batas para sa mga kababaihan. So layunin nitong iwaksi ang patriarkang sistema na kung saan ang mga lalaki ay nangingibabaw sa mga kababaihan. Pakibasa ng patriarka. Isang hierarchikal na panalipunang sistema ng pag-iisip kung saan ang dominasyon o pag-iibabaw ng kalalakihan sa kababaihan sa lipunan ay tutulot ng lantarang di pagkakantay-pantay sa politikal, economic at kultural na aspeto ng buhay. So ang patriarka naman ay isang sistema na kung saan ang mga kalalakihan ay ang namumuno sa lipunan. Sila ay yung mas mataas kumpara sa mga kababaihan o yung mga member ng mga LGBTQ. At pumunta naman tayo sa mga taong membro ng LGBT community at ang kanilang papel sa lipunan. Okay, Lato, ano nga ba ang kahulugan ng LGBT? Sino dito ang may alam kung ano ang kahulugan ng LGBT? Yes? Binibining Morris? Lesbian? Gay? Bisexual? Tama, magaling. So, ang ibig sabihin ng LGBT ay lesbian, gay, bisexual, at transgender. So, ito, ang LGBT, ito ay tutukoy sa iba't ibang orientasyon sexual at identidad ng iba't ibang uri ng hindi katanggap-tanggap ng heterosexualidad. So, sa kasalukuyan, ang LGBT ay lumawak na at ito ay naging LGBTQIA+, at ito ay nangangahulugang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual. So, ngayon, pag-uusapan natin kung sino sa mga ito. So, ang mga taong LGBT sa lipunan ay ang lesbian. Ang lesbian ay isang babae na may emotional at physical na atraksyon sa kapwa babae at kinikilala ang sarili bilang lesbian. So, meron akong halimbawa dito. Kilala niyo ba si Luigi Gomez? Siya ang isa sa halimbawa sa lesbian o lesbiana. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang lesbian sa isang interview sa Miss Universe 2021. So, siya si Beatrice Luigi Gomez at siya ay isang lesbian. Magaling. Susunod naman ay gay. Ito ay isang lalaki na may emotional at physical na atraksyon sa kapwa lalaki at kinikilala ang sarili bilang gay. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng gay sa Cebuano o Bisaya? Tama, magaling. So, meron akong ditong halimbawa kung ano ang gay o bayot sa Cebuano. Meron akong halimbawa dito. At siya si Boy Abunda. Magaling. So, si Boy Abunda ay in-address niya ang kanyang sarili bilang gay. Dahil siya ay may attraction at emotional at physical na attraction sa kapwa lalaki. Pagkatapos naman ay ito ay ang bisexual. Ito ay isang tao na may emotional at physical na
kinikilala ang sarili bilang trisexual. At meron naman akong halimbawa dito kung sino ang mga ito. So, siya ay si Lady Gaga. At kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang bisexual. Dahil siya ay may Physical attraction para sa lalaki at ang babae. tama. So, sunod naman ay ang transgender. So, pakibasa kung ano ang transgender. Salitang naglalarawan sa mga taong ang gender identity o gender expression ay hindi tradisyonal na kaugnay ng kanilang sex assignment noong sila ay pinanganak at kinikilala ang sarili bilang transgender. Tama. Okay, so, kilala niyo ba siya? Si Rosto. Tama, magaling. So, si Rosto Padilla o si Bini-Bini Ganang-Hari ay kinikilala niya ang kanyang sarili bilang Transgender. dahil siya ay Hindi tradisyonal. dahil ang kanyang identity ay Hindi pagkaraniwan. hindi tama, magaling. So, sunod naman ay ang cross-dressers. Ang cross-dressers, ito ay mga taong nagbibihis gamit ang damit ng kabilang kasarian at hindi nila binago ang kanilang katawan. Alam niyo ba kung sino ito? Vice ganda. Si Vice Ganda? Sino pa? Charis May. Yung trending ngayon. Charis na. Carlo. Ito ay nag-trending noong I guess last year. Ito ay siya ay nag-trending dahil sa kanyang Pagsuot ng damit ng kabilang kasarian. tama, ito ay cross-dressers. Magaling. So, si Carlos Yolo ay hindi niya binago ang kanyang kasarian at ito ay ginawa niya dahil lamang sa libangan. Tama ay. Sa sunod naman ay ang gender fears. So, ang gender fears, ito ay naniniwala na sila ay walang kasarian at itinagpil nila ang dalawang kasarian na babae at lalaki. So, pagkulit ay ang transsexual. So, may idea ba kayo kung sino ang halimbawa sa transsexual? May idea ba kayo? Charisse, ito, tama. Sino pa? Kilala niyo ba siya? Yes, tama. Ito, si Caitlyn Jenner. Alam niyo ba kung sino ang mga anak niya? Tama, ang dalawang supermodel sa ibang bansa. So, ito si Caitlyn Jenner at kinikilala niya ang sarili bilang transsexual dahil may prosesong nangyari sa kanya physical na pang-anyo. Yun ang transsexual. So, tama. At karamihan sa kanila ay mga talentado at maraming na ambag sa ating lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang nagawa at nabigay na ambag sa ating lipunan, sila pa rin ay nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aapi. So, sa sunod na discussion, si Hart ay magbigay ng section tungkol sa diskriminasyon sa ating lipunan. Okay, ngayon tatalakayin naman natin ang mga isyu sa kasarian at lipunan. Sino ang makakapagbigay sa akin ng isang halimbawa na isyu tungkol sa kasarian? Meron ka bang ideya o alam tungkol sa isang halimbawa tungkol sa kasarian dito sa ating lipunan? Isyu ng kasarian sa lipunan. Malalait sa mga kasarian at pagkasarian. Tama. Sino pa ang makakapagbigay? Okay. Liza? Discrimination. Tama.
maraming bagay na dapat pagtuunan. At kabilang na dito ang diskriminasyon sa kasarian. At ngayon, may pangunahing mga issue na kinakaharap natin ngayon. Alam niyo ba kung ano ito? Okay. Ngayon, aking itatalakay sa inyo para inyong malaman at mabigyan kayo ng kaalaman. Unang-una na dyan ay diskriminasyon. Pakibasa mga bata. Ang anumang pag-uuri, eksklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayo ng nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at paggamasa ng mga karapatan o kalayaan. Okay. Pag sinabi natin diskriminasyon, ito ay anumang kilos na hindi pagkapantay-pantay na pagtrato batay sa kasarian o hindi pagbigay ng oportunidad, pantay na oportunidad dahil lamang sa kasarian ng isang tao. Halimbawa, mas mataas ang sahod ni Carl kaysa kumpara sa sahod ni Ria, pero ang kanilang trabaho ay pareho lamang. Bakit natin ito masasabing isa itong diskriminasyon? Itaas ang kamay kung sino ang gustong sumagot. Okay, Crystal? Okay, ang aking binigay na halimbawa ay mas mataas ang sahod ni Carl kumpara sa sahod ni Ria, pero ang kanilang trabaho ay pareho lang. Bakit natin ito masasabing isang diskriminasyon? Dahil hindi nila ito binigyan ng pagpapantay na kwanta. Okay, tama. Base sa aking binigay na halimbawa, mailalarawan doon ang isang diskriminasyon dahil mas binigyang pabor ang lalaki kaysa babae. At isa yung diskriminasyon. Ngayon, tumako naman tayo sa pangunahing issue sa kasarian. Ito ay ang karahasan. Pakibasa mga bata. Karahasang nangyayari dahil sa di pantay na relasyon, kapangyarihan at kayang inaasahan base sa kasarian. Mga gawain na dudulot ng pisikal, mental o sexual na sakit, kasama ang pagbabanta, pamimilit at pagsisikil. Ito ay palabag sa karapatang pantao at isang uri ng diskriminasyon. Okay. Pag sinabi naman natin karahasan, ito ay anumang gawain mapanakit dahil sa hindi pantay na kapangyarihan ng isang kasarian. At ito ay may kinalaman sa pisikal, mental at sexual na pang-aabuso na maaaring magresulta ng trauma o takot. Halimbawa, si Lawrence, binugbog niya ang kanyang asawang si Liza dahil hindi ito sinunod ang kanyang utos. Bakit natin ito masasabing isa itong karahasan? Sino ang gustong sumagot? Bakit ang binigay kong halimbawa ay isang karahasan? Okay, Marvin. Dahil si Lawrence ay ginamitan niya ng pwersa at sinaktan ng kanyang asawa dahil lamang hindi nasunod ang utos. Okay. Ating maiiba ang kanilang kapangyarihan dahil mas dominante ang lalaki kaysa sa babae. Okay. Para mas inyong maintindihan, may ihanda ako ditong mga halimbawa para mas mapalawak pa ang inyong pag-iintindi sa mga isyu sa kasarian at lipunan. Unang-una ay mga diskriminasyon sa kababaihan. Pag sinabi natin diskriminasyon sa kababaihan, ito ay mga diskriminasyon o karahasan na nararanasan ng mga babae lamang. Unang-una ay foot binding. Pakibasa mga bata. Ay sinasagawa ng mga sinasagunang babae sa kasarian. Okay. Ito ang larawan ng foot binding. Base sa larawan na inyong nakikita, ano ang inyong masasabi o nauobserbahan? Okay, Crystal. Kanang iba, binabali ang kanilang buto para matasya sa noong unang panahon kasi sorry. Noong unang panahon kasi
makagwapa ang kanang babae kung ang ilahang piin kay gamay. So mao nang gibali ang ilahang kanang pagpaduko para mabawal din niya magtagas siya sa tahanan. Tama! Ang foot binding ay sinasagawa sa mga babae sa China. Ito ang kanilang tradisyon o kaugalian. Kasi ayon sa kanila, pag maliit ang inyong paa, ikaw ang pinakamagandang babae sa kanilang lugar at maaaring makapangasawa ng pinakamayamang lalaki. Ito ay ang kanilang pamantayan o standard. Okay. Tinatawag din ito sa English na lotus feet. Bakit? Kasi ang forma ng kanilang paa inihihintulan sa bulaklak na lotus na ang sumisimbolo sa kanila ng kagandahan at pagiging marangal. Ang tanong, ano ang posibleng epekto ng foot binding sa mga kababaihan sa China? Sila ay, okay, Mr. Ginoong Wine. Para sa akin, magkakaroon ng informasyon sa kanilang paglalakad at sa kanilang paa. Dahil sa nakikita ko dyan, parang hindi kaakit-akit tignan. At saka may magkakaroon ng hindi pagkaraniwang kasaksiyan. Okay, tama. Salamat, Ginoong Wine. Ang kanilang paa ay wala na sa sura dahil ang mga bata may edad 4 hanggang 9 ay pinipilit na binabali ang buto ng kanilang daliri dahil lamang sa kagustuhan ng kanilang mga ama at ina na makapangasawa ito ng mayaman. Kaya nila itong ginagawa. At ang epekto nito ay maaaring magdulot sa mga bata ng malakihang trauma o takot. Okay, sa susunod naman ay ang breast ironing. Pakibasa mga bata. Ay isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Africa. Ito ay pagbabayo o pagmamasahe ng dibdib ng batang nagdadala sa pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na hinahinig na apoy. Okay, ito ang isang larawan ng breast ironing. Ano ang iyong naobserbahan sa larawang ito? Okay, ginigiling ni Nesta. Ang aking obserbahan sa larawan ay yung kanilang suso ay Okay, tama. Ang breast ironing ay isang kaugalian o tradisyon ng bansang Cameroon kung saan ang kanilang dibdib ay pinipigilang lumaki. Bakit? Kasi natatakot ang kanilang mga magulang na sila ay magahasa o makakuha ng atensyon sa mga kalalakihan. Kaya pinipigilan nila ang paglaki ng mga dibdib ng mga nagdadalagang babae. Gamit ang mainit na bagay katulad ng pinainit na bato, martilyo o mga bakal. At ano naman ang maaaring maging epekto nito sa mga kababaihan? Okay, pinipiling Samantha. Maaaring magtutulog ito ng lapis na sakit at lapis na karamdaman sa mga. Okay. Sa bansa nila, ang kanilang paniniwala na dapat nila itong gawin dahil pag malaki ang dibdib ng kanilang anak, maaari itong mag-ahasa, makakuha ng atensyon sa kalalakihan, at magtigil sa pag-aaral. Kaya ginagawa ito ng kanilang mga magulang sa bansang Cameroon at maaari itong magdulot ng pagpasok sa katawan at matagalang trauma. Ano ang iyong nararamdaman na nakita ninyo ang mga larawan? Okay, Miss Samantha? Hindi ko lubos maisip yung nararamdaman nila habang ginagawa. Kasi hindi talaga siya pangkaraniwan. And dahil sa nagpapasalamat na hindi ganyan yung kultura, tradisyonal. Tama. Dapat tayo ay maging masaya o maging mapasalamat dahil hindi natin ito nararanasan sa ating bansa. Kung
Merong diskriminasyon sa mga kababaihan, meron naman diskriminasyon sa kalalakihan. Pakibasa mga bata. Marahil ang Pilipinas ay isang patriarchal na bansa, kaya mataas ang pagtingin sa kalalakihan sa lipunan. Subalit may mga pagkakataon din sila ay nakaranas ng diskriminasyon. Ginagawang biro ang magtawag ng house husbands sa mga kalalakihan na naiiwan at gumaganap ng mga gawaing pangtahanan. Sa maraming pagkakataon, ang mga kalalakihan ay hinihingan ng mataas na kamatayan sa mga trabaho, pamilya at emosyonal na kabagahan na madalas ay hindi inaasahan. Okay. Ang mga lalaki ay ginagawang katatawanan ang pagiging house husband. Dahil sa bansa natin, mas nakasanayan natin na ang lalaki ang nagtatrabaho at babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya sila ay pinagtatawanan o nakakaranas ng diskriminasyon. At lalong-lalo na, ang lalaki ay nakakaranas ng diskriminasyon dahil sila ay hindi nagpapakita ng kanilang emosyon. Dahil nakasanayan na natin na ang lalaki, basta lalaki ka, ay dapat ikaw ay matatag, malakas, at hindi ka madaling umiyak. Dahil pag ikaw'y iyakin na lalaki, ikaw ay yes, tama. Tinatawag ng mga lalaki na bakla. Tama ba ito mga bata? Hindi po. Tama. Tama ang inyong mga sagot. Hindi dapat natin itong gawin sa mga lalaki. Kahit na hindi nila pinapakita ang kanilang emosyon, meron din silang nararamdaman katulad ng mga babae. Okay. Ngayon, meron din tayong diskriminasyon sa LGBTQIA+. Okay, pakibasa mga bata. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng United Nations Development Program at ng United States Agency for International Development na may titulong Being LGBT in Asia, the Philippines Country Report, ang mga LGBTQIA+ ay may kapag-ibig oportunidad sa trabaho, bayad sa serbisyong medikal, pabahay at maging sa edukasyon. Ang membro ng LGBTQIA nakakaranas ng diskriminasyon at hindi binibigyan ng pantay na oportunidad, lalo-lalo na sa trabaho. Bakit? Ano ang mga diskriminasyon na nararanasan ng LGBTQIA ng membro ng LGBTQIA sa trabaho? Sino ang makakapagbigay? Okay, Binibining Marty. Hindi sa lahat ng paaralan nito, ngunit sa ibang mga paaralan sa ating bansa ay hindi tinatanggap ang isang guro na isa membro ng LGBTQIA+ dahil labag ito sa kanilang mga lituntunin sa paaralan, kaya naging diskriminasyon. Tama. Ang mga membro ng LGBTQIA ay hindi binibigyan ng pagkakataon na may palabas ang kanilang totoong pagkatao. Hindi sila pinapayagan na magsuot ng mga pambabaeng damit, mataas ang buhok, at malayang pagpapakita ng kanilang totoong gender. At pati na rin sa trabaho, hindi sila basta-basta tinatanggap dahil ang paniniwala ng lahat na ang maaaring bigyan ng trabaho ay ang babae at lalaki lamang. Naiintindihan niyo ba mga bata? Oo! Okay. Para masukat ang inyong mga natutunan sa aming diskusyon, may inihanda kaming aktibidad para sa inyo. Handa na ba kayo? Oo! Okay. At ngayon, ang susunod na ating aktibidad ay tinatawag natin na Lights, Camera, Action. Opo, tama po ang inyong iniisip. Dito po natin masusukat ang husay nyo sa pag-arte. Mahusay? Mahusay! Pagkatapos, sa magkaparehong grupo na ginawa kanina,
ba? Opo. Pagkatapos, pumili na ng isang representante. Basahin muna ang isang sitwasyon. Gender role sa bahay. Isang mag-asawa, sina Aling Rosa at Mang Tony, ay nagtatalo tungkol sa paggawa ng mga gawaing bahay. Si Mang Tony ay naniniwala na ang mga gawaing bahay ay responsibilidad ni Aling Rosa. Samantalang si Aling Rosa ay naniniwalang dapat silang parehong magbahagi ng responsibilidad. Ipakita ang kanilang pagtatalo at kung paano nila malulutas ang kanilang problema. Pangalawang sitwasyon. Diskriminasyon sa isang transgender na tao. Si Mikaela, isang transgender na babae, ay nakakaranas ng diskriminasyon sa isang pampublikong lugar. Ipakita ang sitwasyon kung saan siya ay binubuli at tinutokso ng mga tao. Paano niya haharapin ang sitwasyon? May tutulong ba sa kanya? Okay, so pagkatapos, bibigyan ko kayo ng tag-iisang rubrics para maggagamay sa inyo para makakuha ng mataas na puntos. Ito yan sa unang grupo at pangalawang grupo. Pagkatapos, kapag pumilang ako ng isa, ibig sabihin tatayo kayo. Pangalawa, ibig sabihin ay pupunta kayo sa inyong grupo. Pangatlo, pwede na kayo magsitayo. Okay? Kapag narinig itong tunog, ibig sabihin nagsisimula na ang inyong oras. Kapag narinig naman ito, ibig sabihin tapos na ang oras. Naiintindihan po ba? Oo! Isa, dalawa, tatlo, pwede na kayo mag-siyo muna. Pwede po ba tumahimik? Opo. Ay,
Naiintindihan po ba? Opo! Kapag narinig ito, ibig sabihin, nagsisimula na ang 2 oras. Kapag narinig naman ito, 2 minuto. Kapag narinig niyo naman yung tunog, ibig sabihin, tapos na ang 2 minuto. Naiintindihan po ba? Ang unang magsisimula sa pagganap ay ang pangalawang grupo. Saan kami gaganap? Pwede din dito sa inyong lugar, pero yung mga upuan, pwede nyo ilagay sa gilid. Pwede nyo rin magawin. Sa pangalawang grupo, handa na ba kayo? Handa na! So ngayon, magsisimula na ang 2 minutong oras. Unang grupo, pwede nyo ba sabihin na lights, camera, action? Right. Handa na ba kayo? Lights, camera, action! I'm so pretty. I'm so sexy. How dare you call me gay? I'm not gay. I'm a girl. You very ugly. That's why you don't have boyfriend. How dare you? Gender yan siya. How dare you tell me 150? I'm not worth that. You cannot even afford me. Di ba ka guwapa? How dare you push me? Hindi ka na
kung paano nyo dalhin ang inyong ganon na sitwasyon sa realidad. Basta, isipin natin na kung ano man ang kanyang kasarian, kailangan natin tanggapin. Naiintindihan po ba? Oo! Okay, so sa hakbang na ito, ay dito natin malalaman kung kayo nga ba ay nakikinig sa aming diskusyon kanina. So, yun ay bibigyan ko kayo ng papel at dapat ninyong sagutan ito. Pwede kayo maghiram sa inyong kaklase. Wala kayong ballpen. Wala po ako kaklase na may extra ballpen. Kung sino yung may ballpen, may extra na ballpen, pwede yung bang pahiramin si Jubilin? Nakatanggap na ba ang lahat ng papel? Ma'am, may late, ma'am! Sa papel na aming binigay, dyan lamang kayo sasagot. Basahin at basahin niyo na mabuti ang panuto. Anong section tayo? Section conjurate. Ang inyong oras ay nagsisimula na. Bago ang number. Bago sa number. Kayo ay ikasampung baitang section conjurate. Meron lamang kayong 2 minuto upang sagutan ang mga tanong.
Okay, number 1. Anong sagot number 1? Tama. Number 2? Tama. Number 3? Pantay na karapatan para sa lahat ng kasari-sarihan. Number 4? Tama. Patriarka. Number 5? Ano ito? Discrimination. Tama. Number 6? Bonus. Number 7? Lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer. Number 8? Ang sagot ay maaaring letrang B or D. Yes! Number 9, alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng diskriminasyon batay sa kasarihan? Tama, letra C. Number 10, last number. Tama. Okay, tala ang tamang Pagkatapos ay pakibasa sa harap. Yung papel sa harap. pakipasa sa harapan ng mga papel. Nandito na ba ang lahat ng papel? Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayon ay may ibibigay akong takdang aralin. Ito ay ang slogan making. Lumikha ng isang makabuluhan at original na slogan na nagpapakita na sa iyong papel bilang isang individual sa lipunan, batay sa iyong gender rules. Siguraduhin ang iyong slogan ay nagpapakayag ng positibong pananaw, nagpapalakas ng respeto sa iba at nagpapakita ng pagiging bukas at pantay na oportunidad para sa lahat ng kasarian. Isulat ang iyong slogan sa isang malinis na papel, ipagmalaki iyong likhang sining sa pamamagitan ng maayos na pagsulat o malikhaing disenyo. Ang rubric ay ibibigay namin sa inyong class president. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Clarification? Wala na. Ngayon, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong kooperasyon at partisipasyon. Maaari ko bang tawagin si Binibining Kristal para sa ating panalangin? Tumayo ang lahat. Tumayo ang lahat. Paalam, ikasampung baitang section Tangerine.